Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang katanungan ni ka-crypto rito kung saan ay sabi niya rito ay how or paano mag-scalping. Ayan, mag-scalping dito sa cryptocurrencies. Kaya ayan, bago ko po sagutin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, unang-una ay ang masasabi ko po pagdating sa scalping ay napaka-risky po nito. At yung tanging makakagawa lamang po sa mga ito ay yung talagang bihasa or yung talagang magaling na sa pagti-trade or marami na silang nalalaman or marami na silang experience. Kasi yung pag bagong-bago ka pa lamang tapos susubukan mo na kaagad na mag-scalping ay ayan, mahihirapan ka po talaga at sa kadalasan ay mauuwi lamang po ito sa pagkatalo. Kaya ayan, kailangan mo munang dumaan sa maraming pagsasanay. Ayan, at saka syempre maraming kaalaman ang kailangan mo pa pong matutunan. Kaya bago ka maging matagumpay or maging successful sa pag-i-scalping. Kaya yan, hindi po madali ang pag-i-scalp. Ayan, kaya nga nasabi ko kanina na yung pag-i-scalping ay para lamang po yan sa mga talagang magagaling at bihasa na sa pag-trade. Kaya ayan, ngayon kung papasukin po natin ang pag-i-scalping ay dapat ay meron tayong layunin or goal. Yung mga tinitake profit lamang po natin dito ay maliliit. Yan, maliliit na profit or kita. Pero ang kikita po tayo ng malaki rito sa pamamagitan po ng napakaraming trades. Ayan, kung mataas po yung ating winnings ay ayan, maski maliliit yung kita natin ay mag-a-accumulate po ito, maiipon po ito at magre-resulta po ito sa malaking kita. Kaya ayan, pagdating sa scalping ay maliliit po talaga yung mga profits na kinukuha natin dito. Hindi po malakihan. Ayan, pero gaya ng aking sinabi kanina ay maiipon po naman po yan. Ayan, at magiging sa bandang uli ay maiipon yan. Magresulta ito sa malaking gain or kita. Ngayon ay sa pag-trade naman ay nakafocus lamang po tayo sa short-term time frame. Yan, yung mga pag-i-scalping ay gumagamit po sila ng mga 5 minute 5 minutes chart time frame. Yung iba naman ay 15 minutes. Yan, 15 minutes. Tapos meron pang gumagamit ng 1 minute. Yan, 1 minute. Meron pang 30 seconds pero sobrang napakabilis na. Yan, yung kung pag nasa short term time frame yung ginagamit natin ay mabilis na po talaga yan. At kailangan po nating magkaroon ng mabilisang mga desisyon. Ayan. Kaya medyo nakakapagod po talaga ang pag-i-scalp. Yan, kasi kailangan po nating tutukan yan. Lalong-lalo na kung pag ginagamit natin ay 1 minute to 5 minute chart time frame. Ay ayan, dapat tutok na tutok tayo sa ating chart. Ayan, at nakakapagod po yan. At yung talagang matindi rito ay talagang gagamitin natin yung utak natin sa pagdidesisyon. Mabilisang pagdidesisyon. Kaya kung mahina po talaga tayo mag-decide ay ayan, hindi po nababagay sa atin ang pag-i-scalping. Kaya ayan. Maliban dito ay ang isa na rin pong mahalagang bagay ay kailangan po nating piliin yung magandang trading pairs. Ayan, na may mataas na liquidity at saka mataas ang kanilang volatility or yung madalas na gumagalaw yung presyo nito. Kasi kung pag hindi po gumagalaw yung presyo nito ay hindi po tayo makakapag-scalp. Ayan, kasi kumikita naman po tayo sa pag-i-scalp sa galawan ng market price. Kaya piliin natin yung tamang cryptocurrency na masyadong magalaw. Ayan. Kasi kung pag mas maraming galaw ito ay mas marami po tayong pwedeng kitain dyan. Ngayon ay maliban po rito ay dapat piliin na rin natin yung tamang trading platform. Ayan.
na may mababang fees at syempre yung may magandang mga trading tools na pwede po natin gamitin. Kasi may mga trading platform dyan na ang tataas ng kanilang mga transaction fee. Kaya maski kumikita po tayo sa ating pag-i-scalping ay halos napupunta naman yung 70% nito or kalahati nito sa trading platform or sa fees ng trading platform. Kaya wala rin. Kaya piliin po muna natin yung tamang trading platform na may mababang fees para at saka magandang gamitin sa pag-i-scalping. Kaya ayan. At maliban po rito ay dapat ay magaling na rin po tayo sa risk management. Ayan, kasi kung pag hindi po tayo marunong sa risk management ay madali pong mauubos yung ating funds dito or yung ating capital. Kaya ayan, medyo marami pa po tayong dapat na malaman pagdating dito sa pag-i-scalping sa mga cryptocurrencies. At kung gusto talaga nating itong pasukin ay practice muna. Ayan, kailangan po nating mag-practice. At kung pag nakita po natin na talagang kumikita na po tayo rito, ay saka po tayo gumamit ng totoong funds or totoong pera dito. Ayan, sa pag-i-scalping. Subukan lamang po natin kung talagang ito na rin yung nababagay sa atin na trading style. Ayan, at kung ayos lamang talaga sa atin ay ayan, okay naman po yan. Pero kung pag nahihirapan ka po at madali kang mapagod, ayan, at lagi kang natatalo, ay mas maganda na dito ka na lang sa mas mataas na time frame. Ayan, dito na lamang po tayo sa daily chart time frame. Ayan. Maging ayan, mas dito na lang tayo sa para hindi po natin kailangang bantayan ng sa kada oras. Ayan, pwedeng sa araw-araw lamang po nating chine-check. Ayan, hindi pa nakakapagod. Mas makakapag-decide pa tayo. Ayan, kaya mas gustong-gusto ko dito sa daily chart time frame na nagtitrade. Ayan, bumababa na rin ako sa mga 4-hour chart time frame hanggang 1-hour chart time frame para i-check, pero sa kadalasan ay hanggang dito lamang ako sa daily chart time frame. Ayan, pero kung gusto nyo talagang matuto na mag-scalp ay meron po akong isang simpleng strategy na rin sa pag-i-scalp. Ayan, pero siguro ay pinag-iisipan ko po yan kung paano ko po i-share. Ayan, kasi medyo majority po kasi sa atin dito ay yan, mga baguhan. Ayan, first timers sa pag-trade ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, para po kay ka-crypto, ayan po ang pag-i-scalp. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.